Hello Aries, Sun, Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card ni Aries, we have leadership. Ayan, so this is nice because this is very you. 'Di ba? Meron kang leadership quality eh. You are born to be a leader, 'di ba? Kaya saktong-sakto ito para sa iyo na energy na 'to. Kasi maaari na ngayon baka makuha mo na yung leadership position no na pwedeng in-applyan mo or alam mo na maaaring ito yung pangarap mo, 'di ba? So finally mapupunta ka na sa posisyon no of authority. So congrats. And yeah, may pagbabago. So maaari na yung pagbabagong ito is ito nga, yung role mo sa trabaho. Siyempre maiiba na yung task mo, maiiba na yung mga responsibilities mo, mga duties mo, no? Kaya yeah, that is something, that is one thing, no, na pwede ngang magbago. Yung position mo sa trabaho, yung role mo na gagawin, iba na. Or maaari din na for some of you, sa ibang bagay, 'di ba? Maaaring meron kayong mga babaguhing sitwasyon sa relasyon. O puwedeng gusto mo na magkaroon ng pagbabago sa relationship dynamics, 'no? Pupuwedeng 'yan ang pagkakaabalahan din ninyo. Maaari din na ang iba sa inyo magbabago ng tirahan, magbabago ng place of residence, 'di ba? So, may mga gano'n. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have synchronicity. Yan, napakaganda. Kasi ibig sabihin nito na ginagabayan talaga kayo ng divine universe, you are being sent synchronicities. Kaya pansinin ninyo yan, ano, yung mga synchronicities na yan, katulad na lamang ng mga repeating numbers. Maaaring lagi kayo nakakakita lately ng mga repeating numbers. Mga kunyari 11-11, 12-12, nakakakita kayo ng mga 4-4-4, 2-2-2, mga ganon. So, those are synchronicities. So, yun, alamin ninyo, no, kung hindi kayo sure kung anong ibig sabihin ng mga numbers na nakikita ninyo, na alam ninyo sa sarili ninyo na this is a sign for me, this is something, no, na merong mensahe itong gustong iparating sa akin ng divine. Kaya, i-google po ninyo. Okay, i-search ninyo kung ano yung ibig sabihin ng kunyari, yung numbers, no, yung mga angel numbers na nakita ninyo. Ang dami nang nag-e-explain, no, online ng mga synchronicities. So, what else? We have abundance na yan. So, napakaswerte ninyo talaga. At doble pa yung number 8. Number 8 is infinity. Number 8 is also abundance, 'di ba? Material success, financial success. And since doble siya, so ibig sabihin doble din yung energy, no, na hatid nito sa inyo. Kaya po pwedeng marami talaga, no, ang po pwedeng perang dadating sa iyo. You will be abundant talaga of ano sa ngayon at doble-doble, baka paldo-paldo kayo sa ngayon, no, pagdating sa pera. You are going to be abundant. At saka, this is already a synchronicity, no? Double 8, that is a synchronicity. So, i-google din ninyo, no? Para sa mas malawak na mensaheng gustong iparating sa iyo ng divine, para mabasa din ninyo kung anong ibig sabihin talaga ng number 88, ano pa yung pwedeng additional na information or guidance na mababasa ninyo from there. Okay? So, yun. Tingnan natin kung ano pa ang mga messages ni Aries. So, we have Six of Swords. Ayan. So, si Six of Swords, moving on energy ito. No? May travel din dito. Kasi po pwedeng
kung ano man yung sitwasyon na iiwanan mo rito, you are not just leaving that situation, but you are living um, that place then, physically talagang iiwanan mo ang ano na yan, ang lugar na yan, kung nasaan ka man. Kaya po pwedeng may travel, no, na involved dito. Maybe you are going somewhere, other places, 'di ba? Para doon na kayo tumira or para doon na kayo magtrabaho, doon na kayo magsimula ng bagong buhay, no? New life, new place, kumbaga. So, yun, this is moving on, there is travel, at ang maganda rito, makakahinga ka na ng maluwag kasi pwede na ang pinanggalingan mo or panggagalingan mong sitwasyon dito is very unhealthy. Maaring that is a toxic environment. Maybe you've been dealing with a toxic person, 'di ba? Kaya tama lang na umalis ka na, tama lang na iwanan mo na 'yan so that you can start a more peaceful life. Okay? So, what else? We have Three of Wands. Ayan. Plano to, no, na isa sa katuparan mo na. So, pwedeng related yan dito. No? Maaaring ito, kung ano man talaga ang sitwasyon dyan na iiwanan mo, maaaring pinag-aralan mo talaga ang sitwasyon mo dito. Maybe you waited for so long to get to this point na makakaalis ka na. Maaring nagtiis ka talaga dyan, nagpasensya, nagtiis, nagtiyaga, 'di ba? And this could be the turning point na, 'di ba? Na wala na 'tong asenso, wala na 'tong pupuntahan. As in, nawalan ka na ng ano diyan, nawalan ka na ng hope. Kasi maybe you have done everything you can already pero wala talaga, 'di ba? Kaya maaaring ito na yung magiging desisyon mo. At kung ano man ang pinagplanuhan mo dito na gagawin mo when this time comes nga, 'di ba? So, yun na, i-implement mo na yan sa ngayon. Magta-travel ka na away from that person or away from that situation and yun, magsisimula ka na ng bagong buhay. Okay? So, yun, travel is imminent for some of you. And for those of you naman na walang relationship or hindi related sa ganitong sitwasyon, ang ang paggagalingan ninyo, this energy could signify expansion. So, maaari na mag-expand ka na, maaari na ngayon, isa sa katuparan mo na yung mga plinano mo, no, na related naman sa negosyo mo, related sa pag-aaral mo, 'di ba? Mga ganyan, trabaho. So, we have Hierophant. Yan, maaaring meron kayong kinausap, no? Na spiritual person. Pwedeng nagkonsulta kayo sa spiritual person, spiritual guide, counselor, mga ganyan. Maaaring meron din kayong mentor or teacher, spiritual teacher na nilapitan. At maaring siya yung laging nag-aano sa'yo, laging nag-a-advise sa'yo. Maaring siya yung laging takbuhan mo whenever you need some spiritual support, 'di ba, or emotional support. Maaring siya din yung isa sa mga tao na nakapag-influence sa'yo para magdesisyon ka na panindigan mo na ngayon yung sarili mo, panindigan mo yung sarili mong kaligayahan and kapayapaan, 'no? Kaya aalis ka na. So, we have the Nine of Swords. Yeah, definitely. Maaaring related ito dito sa Six of Swords na talagang for the longest time, hindi ka naging masaya na, no? For the longest time, lagi kang problemado, hindi ka nakakatulog na maayos, you couldn't have a peaceful sleep, hindi ka nakakapagpahinga, lagi kang stress out, maaaring ganun ang inyong ganap. Maaaring yun ang sitwasyon mo. Kasi you are talagang suffering. No, maybe you were suffering talaga all this time. Kaya maaaring lumapit ka na nga dito sa kung sino man ito, si Hierophant sa buhay mo at kaya napunta ka sa ganitong sitwasyon na naging malakas na ang inyong loob ngayon na iwanan na ang sitwasyon na yan at magsimula na ng bagong buhay, ng fresh life. No? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.